Ang gingharian sa Dios. Mao kini ang main topic karong buntag, no? Ito po yung ating pinaka main topic, ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos na walang katapusan, ang kaharian ng Diyos na parating na. Wala nang 24 hours, parating na ang kaharian ng Diyos. Wala nang 12 oras, parating na ang kaharian ng Diyos. Wala na. Kung ang time frame ng Diyos ang ating gagamitin, hindi na makaabot kahit pa man ng 1 oras siguro. Darating na ang kaharian ng Diyos. Alam mo, ang ating buhay sa harapan ng ating Panginoong Diyos, ang 1,000 years sa atin is one day to God. Ang buhay natin sa sanglibutang ito, mahirapan pa tayo makarating kahit pa man ng 1 hour sa mata ng Diyos. Kung 24 hours is 1,000 years to God, ilang oras lang tayo mabubuhay. Ang kaharian ng Diyos, sabi ni Jesus, is at hand. Kung magbasa tayo ng dictionary, anong ibig sabihin ng at hand? Malapit na. Nandyan na. Tingnan mo yung araw. Ilang centuries na sila. Kailangan pa sila ng Diyos gamitin para sa mga thousands of generations. Tayo, ilang taon lang tayo mabuhay. Then kaharian na ng Diyos ang ating tatanggapin kung tayo ay ligtas. Kaya wag nating i-fail ang kaharian ng Diyos. Hindi ito malayo, hindi ito matagal. Kung gamitin natin ang time frame ng Diyos, malapit na ito. Alam mo, pag magsalita ang Diyos, isipin natin hindi yan tao ang nagsalita. Diyos yan nagawa sa langit at sa lupa. Kaya nga laging sinasabi diyan, gaano kalayo ang langit mula sa lupa, ganon din kalayo ang pag-iisip ng Diyos. So pag ang Diyos ang magsalita, lahat yan, totoo yan. Paniwalaan natin yan. Napakabilis lang ng takbo ng buhay. So anong sinabi ni Jesus Christ about kingdom of God? Basahin natin. Matthew 6:33. Praise the Lord. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan. Bakit merong unang word dito, but? Ano itong but? Kung sa Tagalog pangunit, kung sa Bisaya pa, busa. Sa atin pa, merong gustong idiin si Kristo dito na mensahe. Meron siyang gustong ipaintindi. Bago ito sinabi ni Lord Jesus Christ, na si Lord Jesus? Nagbigay na siya ng nag-rebuke siya, nag-correct siya, nag-instruct siya, nagbigay siya ng mga bagay na dapat nating tandaan at dapat nating gawin. Bago niya ito sinabi, unaha sa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang tanan igadugang ra ninyo. Katong giingon niya nga ug ang tanan igadugang ra ninyo, mauning mga butang nga gustong maangkon sa mga tao. Ug ang tanan butang maangkon ra ninyo. Ito yung hinahanap ng mga tao sa mundong ito. Nagsabi si Lord Jesus Christ na huwag kayong mag-isip anong kainin ninyo. Huwag kayong mag-isip anong idamit ninyo. Di ba masigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Kung kayo binigyan ng Diyos ng buhay na mas higit kaysa pagkain, pagkain pa kaya hindi niya maibigay? Amen? Praise the Lord. Kung ginawan tayo ng Diyos ng damit o ng katawan na mas importante kaysa damit, kung binigyan tayo ng katawan, damit pa kaya hindi niya maibigay? Yan ang gustong paisip ng Diyos. Tapos sabi ni Lord Jesus Christ,
kung paano pinakain ang mga ibon na hindi naman sila nagtatrabaho, higit pa kayo sa kanila. Kung ang mga plants, flowers, dinamtan ng Diyos na kahit ang damit ni King Solomon ay hindi worthy maikumpara sa ganda. Kayo pa kaya hindi ko kayo kayang damtan? Tapos sinabi niya ito, but seek ye first the kingdom of God. So gusto ni Jesus Christ ipaisip sa atin na mas importante sa buhay ang kaharian ng Diyos, mas importante sa pagkain ang kaharian ng Diyos, mas importante ang damit kaysa ang kaharian ng Diyos, mas importante sa lahat ng mga bagay na yan, na yun ang dapat nating unahin. Yun ang dapat nating i-priority. Praise the Lord. Praise the Lord. Yun. Yun ang gusto ni Jesus Christ ipaintindi. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hindi righteousness natin. Hindi righteousness ng gawa lang na batas ng tao. Alam mo, mga simbahan ngayon, unti-unti nang pinapalitan ng wisdom of men, dogmas of men, teaching of men. Hindi yan dapat mangyari dito sa atin. It must be the teaching of God. It must be the mind of God. It must be the law of God. It must be the commandments of God. It must be the righteousness of God ang dapat natin i-uphold sa buhay natin. Praise the Lord. After all, doon tayo magbabase sa, alam mo, lalot na ang mundo nag-evolve. Merong preaching dyan sa Amerika, hindi na nagagamit ng Bible verses. Gumagamit na ng mga matatawag nating mga modern. Hindi pwede yan. It cannot be na i-change natin ang thought ng Diyos, ang commandment ng Diyos, ang righteousness ng Diyos. Dapat yan ang ma-establish sa buhay natin dahil yan lang ang matanggap pagpasok sa kaharian ng Diyos. Yan lang, wala ng iba. Wala ng iba. At saka ang kaharian ng Diyos hindi malayo. When in fact the Bible says, ang kaharian ng Diyos which is our salvation now, today, not tomorrow, hindi bukas, ngayon ang kaligtasan natin. Kailangan ngayong ligtas ka na. Ay pastor, matagal na akong ligtas. Ilang taon na akong naligtas. Well, sino ka man noon, sino man tayo noon, ano man tayo ka-fiery noon, ano man tayo ka-zealous noon, ang tanong ngayon, ano ka? The most important is now. Ngayon ang basihan ng Diyos. Kung babalik siya, ngayon ang babasihan ng Diyos, not the past. Neither the present, kasi wala pa tayo dyan. Kaya napaka-importante. Ang sinabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos, hindi matagal, hindi malayo. Basahin natin yan. Matthew 4:17. Praise the Lord. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand.
Okay, praise the Lord. Dapat bantayan yung mga battery natin properly. Okay, praise the Lord. Saan na tayo banda? Okay, is at hand. The kingdom of God is at hand. Ikumpara natin yung planeta, mga bituin. Sa lifespan, maghintay pa sila ng matagal until they finish their task. And there are how many thousands of generations they are going to serve. Tayo, sa mata ng Diyos, ang existence natin, as what I am telling always, according to 2 Peter chapter 3 verse 8, na ang buhay natin sa mata ng Diyos, walang 12 hours, or else you are 500 years old. Walang 250 years tayo mag-exist. Makarating ka ng 6 hours kung hahatiin mo ang 12 hours. Wala. Kaya oras lang yung ating existence sa sanglibutang ito, and no wonder why Jesus said, repent for the kingdom of God is at hand. What is repent? Repentance. Tanggalin mo sa buhay mo ang balakid ng iyong pagpasok sa kaharian ng Diyos. Paano mo tanggalin yan? True repentance. Ano yung pagsisihan mo, kasalanan mo? Huwag mo nang ilagay uli yan. Huwag mo nang gawin uli yan. Malapit na ang kaharian ng Diyos. Hindi po malayo yan sa atin. Hindi nagsisinungaling ang ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng sinasabi ni Jesus Christ, they are true and faithful. Kaya huwag magkumpiyansa. Huwag mag-isi-isi. Tanungin ko kayo, priority ba ninyo ang kaharian ng Diyos? Priority ba ninyo ang everlasting life? Priority ba ninyo ang eternal glory of God? Dapat, hindi lang yan sa salita. You have to do it. So kung gusto ka makapasok sa kaharian ng Diyos, first thing you do is repent. Then wag mo nang gawin ang lahat ng mga pinagsisihan mong kasalanan dahil hindi na tatagal ang kaharian ng Diyos. Darating na sa buhay mo. Pinaguguluhan ito. Anong klaseng kaguluhan about sa kingdom of God? Tingnan mo ngayon, ang daming nag-aral. Minsan may nagtanong sa akin, Pastor Chit, minsan makita ko yung isang school lang, ang daming nag-graduate ng kolehiyo. Pagdating naman ng board exams, ang daming nakapasa. Ang tanong, may trabaho kaya itong mga fresh graduates na ito na mapapasukan? Kasi pinaguguluhan ngayon ang job opportunity. May palakasan, pataasan ng experience, pataasan ng grado, pagandahan, pagwapuhan. Kasi ang trabaho ngayon, kailangan na hinahanap na nila yung pleasing personalities or pleasing appearance. Kailangan yung kilay mo, yung centennial. Kailangan yung legs mo, walang piklat. Kailangan yung cleavage mo, attractive. Wala na. Pinaguguluhan ang job opportunity ngayon, pinaguguluhan. Now, ang tanong, pagtrabaho mo, hindi ka kagad ma-regular. Pag ma-regular ka, ilang taon ka lang mag-retire ka na. After sa retirement mo, matanggap mo yung retirement mo, ano man lang mabili mo dyan. Yung iba pa, nakasangla na yung ATM, hindi na natanggap, nakarating sa kamay yung retirement fee. Kasi nag-una-una na nag-loan.
Wala na. Ang bilis. Pinaguguluhan ang trabaho tapos yan lang ang benefit mo. Di ba? Isipin lang natin. Samantalang ang kaharian ng Diyos, ang tanong, pinaguguluhan ba ito ng mga tao? Ito ba ay pinupunyagi ng mga tao para lang maangkin yung kaharian ng Diyos? Yung kaharian ng Diyos na papakinabangan mo na wala ng kamatayan, wala ng retirement, wala ng kapobrihan, wala ng kalumbayan, wala ng sakit, wala ng lahat ng mga negatibong bagay. Sabihin mo na lahat ng positibong bagay, riches, honor, glory, life eternal, mansion made of gold, lahat-lahat na ng mga maximum of benefits from the Creator of all, ibibigay sa iyo. Ang tanong, paano ba ito pinaprioritize ng mga tao? Naniwala ba sila sa sinabi ni Jesus, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness? Mag-ingat tayo dyan sa word, His righteousness. That is very particular kasi ang righteousness lang ng Diyos ang pasado sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Kaya ang simbahan hindi pwede gagawa ng sariling batas, gagawa ng sariling doktrina, gagawa ng sariling kung ano-ano pang makatao na estilo. Hindi yan matanggap sa mata ng Diyos. That is why the Bible says all Scripture is given by inspiration of God and it is profitable for doctrine, for correction, for instruction in righteousness, for reproof, so that we, people of God, might be perfect and worthy to be received sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Ang tanong, ikaw ba ay nakikipagpunyagi para lang sa kaharian ng Diyos? O baka maya-maya para kang seasonal. O kaya para kang hippopotamus. O kaya para kang palaka. Kung walang ulan, hindi magkukak-kukak. Pag may ulan, tsaka na mag-ingay. Hindi po ganon ang pakipagpunyagi para sa kaharian ng Diyos. Ang pakipagpunyagi sa kaharian ng Diyos, faithful ka ngayon, dalhin mo yan hanggang sa pagtanda mo. Faithful ka ngayon, dalhin mo yan sa anumang uri na kalagayan ng estado ng buhay mo. Nandyan ka man sa kasaganahan o sa kahirapan. At dalhin mo yan hanggang sa kamatayan mo. Sinasabi diyan, faithful. Be thou faithful unto death, and you will receive the crown of life. Yan ba ang uri na pag-priority mo sa kaharian ng Diyos? Tanungin natin ang sarili natin. Tayo lang makakasagot niyan, hindi ako. On my part, ako lang makasagot. On your part, ikaw lang makasagot. Ganon ba ang uri na ating pag-priority sa kaharian ng Diyos sa buhay natin? Basahin natin ano ang sinabi diyan. Matthew chapter 11 verse 12. Praise the Lord. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force. See? Anong violence ito? Alang-alang sa kaharian ng Diyos, ang kaharian ng Diyos nagtitiis ng violence. Pag sinabing violent, matatawag natin puwersahan. Lakas sa lakas. Puwersa to puwersa. Violent, take it by force. Ang kaharian ng Diyos, sino man sa atin ang gustong papasok, merong violence tayong haharapin. Meron tayong haharapin na makipagpunyagi sa atin na gustong magharang
pagpasok natin sa kaharian ng Diyos. Pag magsabi tayo, Lord, I want to enter into your kingdom, expect violent ang haharapin mo na pangyayari. Mayroong violente na haharapin mo. Hindi ito easy-easy. Hindi, kaya nga, ang explanation nga ni Lord Jesus Christ dito, strive to enter in at the straight gate. Ano mong word strive? Strive meaning to say, you have to do with all effort na gagawin mo. O hindi basta-basta kasi yung pala may haharapin kang violente na katapat mo na gustong maghadlang sa iyo. Alam mo yan? Sino yan? Huwag nyo kagad ituro si Satanas. Ang gawain ni Satanas, magpaalaman yan sa Diyos. Tuksuin ko ngayong anak mo. Buti lang yan magsalita, pag sa gawa, wala na yan. Sabihin man ng Diyos, tuksuin mo, wag mo lang kunin yung buhay niya. Pero ang pinakauna talagang kalaban natin, laman. Ang ating laman. Ito yung number 1 na violente sa buhay natin na gustong maghadlang sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Tandaan nyo yan. Kaya walang ibang require si Jesus. You want to follow me because you want to enter into the kingdom of God. Anong unang requirement ni Jesus? Deny yourself. Kasi ito yung laman na ito, ang number 1, mag-go against sa will of God, mag-go against sa commandments of God, mag-go against sa righteousness ng Diyos. Yan na yung violence na dinidescribe dyan. By force, itong laman na ito, hihilahin ka talaga sa impyerno. Sino maghila sa atin sa impyerno? Ang ating gawa ng laman. The work of the flesh are manifest, and these are the work of the flesh who are bound to hell. Yan ang ating harapin. Yan ang pinaka-big challenge ngayon sa pagpasok natin sa kaharian ng Diyos. Maghanda ka dyan. Hindi yan basta-basta kasi sarili mo mismo ang kaaway mo. Basahin natin. Galatians 5:17. Praise the Lord. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Yeah. Ang flesh, contrary sa spirit. Ang spirit naman, contrary sa flesh. Hindi sila ito magkaroon ng agreement. Hindi sila ito magkaroon ng matatawag nating na mag-go together sila. So, ang pagpasok sa kaharian ng Diyos is through the Spirit. So you have to walk after the Spirit. So paano ka mag-walk after the Spirit kung hindi mo muna harapin yung flesh mo, na taluhin mo muna yan, i-deny mo muna yan, i-overcome mo muna yan. Itong flesh natin na weak, and this is not able to fulfill the spiritual law of God. Itong flesh na ito na makasalanan, itong flesh na ito na laging kumukontra sa spiritual law of God, patayin na natin ito. Let us put this into box. Ilagay natin sa box. Hayaan mo lang yan dyan hanggang darating si Jesus o hanggang mamatay ka sa physical. Huwag mo na yan sa buhay mo. Praise the Lord! Yan ang nararapat. Kasi yan yung number 1 na kontrabida. Pag hindi mo nagawa sa buhay mo yan, ay nako, sabihin ko po sa iyo, you cannot able to enter into the kingdom of heaven. First step pa lang, di mo magawa ang pag-deny ng sarili mo. You cannot follow Jesus. Bakit? This is always against. Kaya nga, to be carnally minded. Ano yung carnal minded? You always mind for your flesh.
You always love your flesh. You always love your own way. You always love your own righteousness. You always love your own idea. You always love your own character, yung fleshly lust. You love it. Your pride. Alam mo yung pride that is self-centered. Alam mo yung flesh that is the desire of your body. Alam mo yung lust of the eyes that is the desire of your eyes. Pag lumakad ka to please your own flesh, ipopulfill mo talaga. Kumbaga pa, minsan nga meron ditong naribiyok si Pastor Samuel Gabre. Sinagot ngayon, nung nag-uwian na kami, bakit pira ba niya ang ginamit ko sa bisyo ko? See, yan yung lovers of pleasures more than lovers of God. Hindi nila tinanggap yung love of God to change their lives from sinner to a holy one, from a worldly to a holy one. Ayaw nila nun. Ayaw nila yung love ng Diyos. Self-centered sila. They always think for the flesh, for the benefit of the flesh. Saan ka mapupunta if you are carnal-minded? Because carnal-minded is always do mind for the flesh. Patay ka talaga niyan. Patay ka talaga. Impirno ka talaga. Basahin natin yan. Romans 8:5 hanggang 8. Praise the Lord. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then they that are in the flesh cannot please God. Yes. Yan na yung violence pertaining, entering the kingdom of God. Yan na yung violence, yan na yung thing, yan na yung war, yan na yung grabing pakipagpunyagi. It is between the flesh and the spirit. Now, kung gusto ka magpasok sa kaharian ng Diyos, you have to put this to death. Yung sinabi ni Paul, I am crucified with Christ. Pako mo na yan. At mamuhay ka na kay Kristo Jesus. Ang daming mga kabao ngayon na saang mga puninarya gumagamit ng verses, ilagay doon sa kabaong, ilagay doon, for me to live is Christ and to die is gain. Ang totoo kaya, na habang nabubuhay sila, dininay na nila yung flesh nila. Totoo kaya, habang buhay sila, wala na yung worldly lust, wala na yung worldly pleasures, wala na yung pride of life, wala na yung lust of the flesh and lust of the eyes. Totoo kaya yan? So kung totoo yan, wow, praise the Lord. Matutupad yung for me to live is Christ and to die is gain. What if namatay ka for you to live for your own flesh, for you to live for your own pride, for you to live for your lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, worldly pleasures, lahat-lahat na nandito sa sanglibutang ito na pinain ng masamang espiritu. Ang mangyari ngayon yan, if for you to live is to yourself, to die is losing. Talo ka 100% because you are carnal. So if you are carnal-minded, you will be facing death. You will be facing darkness. You will be facing sadness. Alam mo ang buhay ng totoong Christian? Mauna tayo sa dilim, pero ang liwanag walang hanggan. Mag-una tayo sa pagtitiis, pero ang kaligayahan walang hanggan. Yan ang buhay ng kaligtasan. Praise the Lord! Ang buhay ng makasalanan, maliwanag sa panimulain, pero walang hanggang kadiliman. Masaya sa panimulain, pero walang hanggang kapahamakan. Yan ang totoo. Kaya saan dito sa part ng buhay natin, sa violence na ito,
na ating haharapin in entering the kingdom of God. Sino dito ang ipawagi natin? Sino dito ang ipadaig natin? Ang atin pa baring flesh? O yung spirit ng Diyos? Kailangan talaga ang Diyos ang matupad sa buhay natin. Kaya nga hindi lahat tumatawag sa Kanya maliligtas, yun lang gumawa sa will ng Diyos. Kasi yung gumawa sa will ng Diyos, yung nabubuhay pa sila, namuhay sila kay Kristo na. Si Kristo na ang nagpapaalam ka ba kay Kristo? Whatever decision you make, nagpapaalam ka ba kay Kristo wherever you want to go? Nagpapaalam ka ba kay Kristo? Do you consult Him? Do you acknowledge Him in all your ways? Malaking tanong yan. Or you are still self-willed? Ikaw pa rin ang matupad sa buhay mo. Ikaw pa rin ang nasusunod sa buhay mo. That is not the way of the kingdom of God. That is the way of death. Kamatayan yan. Kaya, kailangan talaga sa buhay natin, huwag tayong lumakad sa ayon sa laman. Basahin natin. Romans 8 verse 9. Praise the Lord. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of God, he is none of his. Yes. What is the present? Ano ang presente sa buhay mo ngayon? Hindi ba ang flesh? Mas mabuti kung hindi ang flesh ang nasusunod. Subalit ang Espiritu, yes, mabuti kung ang Espiritu ang nandyan, present sa buhay mo, present sa mind mo. Siya ang nasusunod, siya ang sinusunod mo. So, sabi dyan, if so be that the Spirit of God dwelleth in you, now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Kailan maging present ang Spirit of Christ? If the absence of the flesh is there. Kung wala yung flesh natin, hindi yan ang tinutupad natin, then the Spirit of Christ is present. But, ang flesh pa rin natin ang nandyan sa buhay natin, ang nasusunod, that is the absence of the Spirit of Christ. Now, kung sino man lumalakad sa atin sa sarili nating laman, wala ang Spirit of God sa atin, we are none of Him. Or we are none of His. Hindi tayo sa Diyos. Yan ang totoo na dapat malaman ng lahat. Amen? Praise the Lord. Ang daming parable si Lord Jesus dito about the kingdom of God. And remember, the kingdom of God is not here on earth. The kingdom of God is being called the kingdom of heaven. Yung si Jesus Christ dinala doon sa harapan ng mga tao, tinanong siya ni Pilato, "Are you king of the Jews?" Hindi niya itinanggi. Pero in-explain ni Jesus, "But my kingdom is not here. Because the kingdom of God is not earthly. He didn't choose the earth to establish His kingdom. But His kingdom is in heaven." Praise the Lord. Merong parable si Jesus na malaki ang matutunan natin. Basa about the kingdom of heaven. Matthew 25 verse 1. Praise the Lord. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Yan. Titulo lang ang pinabasa ko. Ang kaharian ng langit hinintulad ng 10 mga birhin na nagdala ng kanilang mga lampara at pumunta para salubungin nila ang kanilang banhunon, the groom. Kung atin itong ituloy basa, na-divide ito sa dalawa. The 5 were wise, the 5 were foolish. The 5 wise virgins took
lamp with the oil. Yung 5 wise virgins, meron lampara, may lamang langis. The 5 foolish virgins, may lampara, walang lamang langis. Yung 5 wise virgins, bakit may langis ang lampara nila? Ang lampara that represents our body. The oil represents the Holy Spirit. So itong 5 wise virgins na ito, they are pure. They are clean. They are sinless. They are holy. So they possess the Holy Spirit. Ito namang mga 5 foolish virgins, they have the lamp, which is the body. Walang oil. Walang Holy Spirit. The Holy Spirit cannot go in or come in because they are defiled. They are hypocrites. They are not honest. They are not pure. They are not pure by the Word of God, in obedience to the Word of God. Lahat ng kanilang karumihan nandyan na sa buhay nila. So ano ngayon ang nangyari? Nagtunog ngayon ang trumpeta. Salubungin nyo na ang inyong hinihintay na groom. 10 of them trimmed their lamp. Pagsindi ngayon ng 5 wise virgins, umilaw. Pagsindi ngayon ng 5 foolish virgins, hindi umilaw kay walang oil. Nakiusap ngayon yung 5 foolish virgins. Timbuli. Anong timbuli? Buhusan mo. Hatiin natin yung oil nandyan sa inyo. Buhusan mo. See? So they considered the lamp of the wise were full. You must be filled with the Holy Spirit. Praise the Lord. Praise the Lord. Sila empty. Gusto nilang hatiin. Hindi pwede. Pag kalahati lang yung oil sa buhay mo, therefore, the half is not belong to God. You are half Christian. Hindi pwede yun. Kaya sa buhay natin, hindi pwede half Christian ka lang. Hindi pwede. Hindi ka makatanggap doon sa kaharian ng Diyos. Maraming Christians ngayon, sa buong mundong ito, half worldly, pag Sunday, banal. Pag ibang araw, iba ang ginagawa, hindi naaayon sa kabanalan, pag Sunday, Bible ang hinahawakan. Pag ibang araw, sigarilyo, alak. Pag linggo, Bible. Awit ng hymnal. Pag ibang araw, awit ng mga worldly, mamumuhay na disco, lahat-lahat ng mga kalayawan. That is not the way. We wait for the groom, for the Lord Jesus Christ. Ito na. Sabi ng wise virgins, pumunta na kayo doon sa nagbibinta. Bumili na kayo doon. Sila nauna. Pagdating doon, bukas at pinapasok sila. Sabay sarado. Yung late, kumatok. Pag ligtas ka, you don't need to knock because you are on time. Praise the Lord. Kakatok ka lang if you are late. Salvation can never be done after the trumpet will be sounded. Salvation must be done now before the trumpet shall be sounded. Kaya nga ang salvation is now. Kaya nga sinabi dyan, and they that are ready, yung 5 wise virgins went. Ready ngayon. Praise the Lord. Before death, ready ka na. Before Jesus coming, ready ka na. Late can never be accepted. So yung late, nagkatok. Sarado na kasi. Sinagot na lang sila, I don't know who you are. You cannot buy the Holy Spirit. Di mo pwedeng bilhin ang banal na Espiritu.
That is free. And that is only can be acquired by sanctification. That is why Jesus said, repent. Praise the Lord. That is the parable of the ten virgins. Ganon ang kaharian ng Diyos. Hindi lahat mukhang virgin maligtas. Ang tinitingnan ng Diyos, holiness and righteousness of God, para meron kang Spirit of God. That is the oil. Yan ang kaharian ng Diyos. Ano pa? Basa, Matthew 13:24. Praise the Lord. Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. Yan. Ang kaharian ng Diyos, katulad sa isang tao na nagtanim ng mabuting binhi. Kung basahin natin ang mga next verses nito, anong nangyari? Nagtanim siya ng good seed, tumubo. Noong nasa kalagitnaan na, halos mahinog na, bumisita sila. Kasama ang mga workers niya. Sabi ng mga workers niya, Amo, Master, nagtanim tayo ng good seed, tumubo nga. Pero bakit may mga damuhan? Bakit may mga dawagan? Bakit may mga bunglayon? Hindi naman tayo nagtanim nito Bakit tumubo sila kasabay ng ating tinanim? Sabi ng kanilang master, it is the enemy. It is the enemy who did it. Sabi ng mga workers, okay, kung ganun, bunutin na natin. Sabi ng amo nila, wag. Baka madamay yung tanim natin. They are not yet ripened. Hintayin natin, mahinog sila lahat. Pagtapos, sabay-sabayin natin silang harvestin. Tsaka na natin i-separate yung good seed na tinanim natin at tsaka yung tinanim ng kaaway natin, sunugin natin. Ganyan ang karya ng Diyos. Hindi lahat nagsisimba. Hindi lahat Christians ay tanim ng Diyos. Meron ding tanim ng kaaway. Tanungin natin ang sarili natin. Kaninong tanim tayo? Tanim ba tayo ng Diyos na ang binhi, ang Word of God at the bunga? O tanim tayo ng kaaway? Ang bumunga sa atin, mga bunga ng laman. Kasi kahit merong Word of God, we do not deny yung sarili natin. Hindi natin kayang i-hate yung sarili natin because we are lovers of ourselves more than lovers of God. Kaya mag-ingat tayo. Hindi lahat nasa loob ng simbahan madalas sa langit. Maliban lang kung ang lahat tanim na good seed. Hindi tanim ng kaaway. Hindi lahat nagmumukhang virgin sa simbahan maliligtas. Kailangan ikaw yung wise virgin. Malinis ka, pure ka, at sisidlan ka ng banal na espiritu. At yung pure na tawagin, they are consistent. Faithful sila hanggang kamatayan. Hindi yung pabugso-bugso. Hindi pwede yun. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, yung kaharian ng Diyos siguraduhin natin sa buhay natin. Praise the Lord! Ano pa? About the kingdom of heaven. Parable. Basa. Matthew 13, verse 44. Praise the Lord. Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. Yes. I cannot blame you what religion you belong today. It is not your fault. Praise the Lord. Hindi natin fault kung anong religion kinagisnan natin.
But remember, religion does not matter in terms of kaligtasan natin. Whatever religion you may, but seek God. Seek His righteousness. Seek His holiness. Dito sa banal na salita ng Diyos. Parang treasure yan na nakatago sa isang. Para nakakita ka ng treasure na nakatago sa lupa, pero yung lupa hindi sa iyo. Para mo lang makuha yung treasure na yan, you need to buy that land. But before to buy that land, you have to sell all your properties. All your possessions, benta mo para mabili mo yung treasure na yan, na lupa na merong treasure. So sa kaharian ng Diyos, ganun. Lahat ng ating mga worldliness, lahat ng ating sinfulness, lahat ng ating mga treasures na minamahal natin sa buhay ng mga kasalanan pala yan sa mata ng Diyos. Sell it out. Dispose it. You don't need it. Yung treasure na yan na maghatid sa iyo sa kaharian ng Diyos, yan ang pagsikapan mo. Treasure talaga yan. Because it will answer all your necessities. In all these things, sabi ni Jesus, idaragdag lang yan ng Diyos. Sa maikling panahon natin sa buhay, God will answer it. God will secure it. Praise the Lord! Praise the Lord. Ito ang pinaka-secured. Kaya inawit natin kanina, blessed assurance. If you possess Christ in your life. Kaya, dito tayo sa banal na salita ng Diyos. Naalaala nyo yung demon-possessed na sinakay sa taxi. Dadalhin sana nila doon sa Agdao. Meron dang Santo Niño doon na nagasayaw sa palad sa tambalan. Kasi yung kanilang pamangkin, nagpunta dyan sa UM, nag-aral ng college ng accountancy. May nakikita doon na diliingo nato. Nakikipag-usap sa kanya ang lalaki na nagangalang Roger. Hindi naman nakikita ng classmates, sila nakakakita. Hanggang na fall in love yung babae doon. Nung pag-ibig siya doon sa not like ours, siguro gusto na siyang kunin, papatayin ka man talaga para yung espiritu mo, hindi man ang flesh ang kailangan nila kasi espiritu man yan sila. So espiritu, kaluluwa ang kailangan nila sa'yo. Nung malapit na siyang mamatay, hindi na makakilala ng mga magulang, hindi na makakilala ng tiya, wala na, lola, wala na. Dinala nila, pinasakay ng taxi. Ang may-ari, ang driver ng taxi, membro natin, si kanhing Brother Frank Galero. Nag-testimony ngayon si Brother Frank. Brad Cheat. Sir, parang may problema yung pasyente nyo. Gusto nyo maniwala kayo sa power of God, dalhin natin yan doon sa pastor namin para ma-prayhan yan. Power of God ang kailangan yan. Saan man yan? Sa Santo Niño, Matina. Yan, Santo Niño, yan ang hinahanap namin. Akala nila yung Santo Niño na sumasayaw, Santo Niño Village ba? Sa Matina. So, dinala. Pinrihan namin doon. Nako, sabihin ko po sa inyo, paglayas sa mga masamang espiritu, gradual, hanggang sinurrender yung sabong ng Papa. Ginawa na lang fried chicken doon sa Bosco. Lahat sinurrender nila at mga kasalanan. Tapos sabi ni Jesus Christ, isa na lang ang isurrender nila. Gagaling na ito. Pagdating namin dyan sa Matina, ang hindi pala nila na-surrender, ang mga Diyos-Diyosan. Sabi ko sa kanila, meron kayong sariling Bible? Yung merong signatory ng inyong cardinal? Meron. Pagtingin ko sa Bible, nakalagay doon, Cardinal Sin. Si Cardinal Sin pa ang cardinal noon. Sige, basa, Exodus. Chapter 5. Binasa doon. Ayaw mo pagbuhat bisan unsang larawan o
og mga nililok. Hitsura sa langit, hitsura sa yuta. Og ayaw mo magyukbo nila. Og ayaw mo magluhod nila. Kay ako ang Diyos abughuan. Ang Diyos sa mga ubang nasod, nay mata di ka kita, nay ilong di ka simhot, nay kamot di ka gunit, nay tiil di ka lakaw. Binuhat ra sila og kamot sa tao. Giilisa na nila ang Diyos nga naghimo og tao. Giilisa nila og mga sama sa mananap, sama sa mga hitsura sa mga tao na binuhat lang sa bulawan, sa pilak, sa yuta ug sa simento. Kana ang musalig niya na masama pod nila. Pero ang Diyos toa sa langit, mahimo niya ang tanang gusto niyang himuon sa langit, mahimo pod niya ang tanang gusto niyang himuon dinhi sa yuta. Mao to, nakasabot ang tanan. Pagpangutanan ako sa pamilya, willing ba mo nga isurrender nyo ning mga Diyos-Diyosan ninyo? Nga gipang-agop-op na manggani, na di manggani makapahid sa dagway nga sarili. O gusto ninyo na dalon uga sa alsahon pa man na ninyo. You see, naman na sa Biblia. Klaro kayo. Sa diha nga last na nakong pangutana nako yung parents, sugot ba sila surrender lahat ng mga idols? Sugot. Auntie, yung may-ari ng bahay, uncle, pag last ang lola na. Wa di ko kabalo nga ang lola mo'y tigpakaon sa Paris Church dito sa Makilala. Very devoted Catholic. That's good. You are feeding the priest nga nagahatag og word of God sa karniro. But the bad is, kung supako na to, ang is the Lord, ang balaod sa Diyos may pinakangilngig supakon. Sala na eh. Ikaw, lola, musugot ka, surrender ni, isog ka. Ingon pang lola. Dili ko mo desisyon kung di ni mo matubag ang akong duha ka pangutana. Nag-andam na daig duha ka pangutana. Engko unsa man na lola. Maayo ba ang akong apo kung ako ning isurrender? Unsay tubag nako? Yes, 100% kay ang akong Dios dili bakakon. Praise the Lord. Meron akong instruction na yun na lang last ang isurrender, gagaling yung apo. Bakit? Hindi ako maniwala sa kanyang pangako. Subok ko na siya, kilala ko na siya. Praise the Lord. 100% maayo ang imong apo. Dili ako ang nagpasalig ang akong buhing Diyos o ang akong Diyos buhi o gamhanan. Ikaduhang pangutana. Di bata magabaan, ane? Halang dun baya ni namo, gipabinditahan baya namo ni sa among halang dong pari. Unsay akong tubag sa iya. Kung kana ginadili sa Dios, asa may makaplagantang mahimong tinunglo. Buhaton nato ang gisugo nga gibawal sa Dios. Di ta magbaton ana kay gibawal sa Dios. Tunglohon magudta sa Dios kung magtuman ta niya. Di man ang Bible nga akong gibabasa ninyo, inyuhan ng Bible. Napay pirma din ha ng inyong cardinal. Approve na, tanang nasulat din ha. Legit na, pulong sa Diyos. Di nakatingog ang lola. So ang sagot, di ka mahimong tinunglo kung nagtuman ka sa pulong sa Diyos. Pagtanaw niya sa iyong apo, wala na. Murag hambit ng matay. Gamay na lang ba ang ihap? Pagtanaw niya karon sa mga ribulto, wa gaginhawa. Pagtanaw niya sa iyang apo, gaginhawa. Pagtanaw niya karon sa mga ribulto, way kalag. Pagtanaw niya sa iyang apo, nay kalag. Ingon siya, okay, akong isurrender na tanan. Pag-surrender karon. Bible ang atong padesisyonon, unsay himuon ni ini. Ang giingon sa Bible is must it. Burn it. Bible na, dili na ako Praise the Lord. O lagi na ang kaluwasan. Dili ganita kabalo mo deny sa atong sarili. Nginarang din na sa Bible, naman din na sa bersikulo. Anong dili man na atong buhaton? Anong buhaton nato ang unod nun? Og tawhunon nga mga binuhat lang og balaod. Paghuman, iyon ko, himuon ninyo na sulod sa balay, anyo igawas.
Kay basigok doon ko at sa dinhi sa inyuhang kaabag. Iwa man sila kadungog sa explanation. Kamu nakadungog mo, nakasabot man mo. Nyawa man tamo gipugos. Gipa-decision man tamo, gipapili man tamo. Kining mga butang nga walay kinabuhi o kini inyong apo nga naay kinabuhi. Pag humag-surrender, pag humag-smash, pag humag-sunog, kalit niingon ang iyang apo, nganong daghan man tao diri. Na sa ulian na ba? Unsa man ni? Nganong daghan tao diri sa balay? Ingko, unsay pangalan nimo? Tubag siya, Pritzi. Pila edad nimo? Mao ni. Ingko, tama. Unsang birthday nimo? Tama. Kani kinsa ni si mama, kana kinsa na si papa, kana kinsa na si uncle, kana kinsa na si igsoon, kana si lola. Pagkita nila nga naulay lang apo, perting gakos ni lola sa iyang apo. Perting hilak. Amen? Praise the Lord. Ang Diyos lay makaluwas. Ang kamatuuran lang po niya makaluwas nato. Ang tanang kabakakan, musangko ka sa pagbasol, musangko ka sa pagmahay, piki di ay, dili day mao, dili day tinuod, binuhatan day tao ra day gahimo niini. Samantalang ang pulong sa Diyos, dinihog sa Diyos ang nagsulat niini. Tanawan ng Bible din nga nasa akong shelves kay Sister Liliana. Sister Lilia, katong nasunog imong balay, di ba nagsulti ka nga ang imong Bible mo rewa nasunog? Ingon Sister Lilia, opo. Ang binang Biblia, kung wala na nimo na ginagamit kay medyo daan na. Gihatag na diha ron. Bisag usa na lang ka page, wag masunog. Pero ang balay na sunog, ang center table magipatungan ng abo, pero ang Bible bisan gamay wa gyud nadutli. Asa man ta? Sa balaod sa gihimo lang og tao o sa pulong sa Dios nga kaya niyang luwason ang iyang kaugalingon. Praise the Lord. Kadaghang idols nga sunog wa makaluwas sa iyang kaugalingon. Kadaghang idols nga hulog nga bali ang liog. Because they are dead gods. Decision ta. Kung maghimo man tag decision, didto ta sa Dios nga tinuod nga naa sa langit. Praise the Lord. Ano ni mo luwas nato. Sell all those things. Wala ko magsulti, baligyan niyo yuta, ihatag sa akong kwarta, dili. Tanang sala, tanang dautan. Dispose para maangko nimo ang treasure, the kingdom of God. Unsa pa, imong tanang problema masulbad, imong tanang balatian maayo. Og ay pag-expect ka mo dugay patas kalibutan kay kitang tanan. Wala gisaaran sa Dios, di na mga matay sa physical. Nay appointed time kwaon gihapon ta sa Dios. Pero ang gisaan sa Dios nato di na madugay eternal life. Praise the Lord. Praise the Lord. The kingdom of God. So unsa pay gisulti sa Dios para makasulod ta sa gingharian sa Dios? Basa Matthew 5:20. Praise the Lord. For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. Yan. Kining mga eskriba o mga Pariseo, muning mga religyoso kaniadto nga nagpalangsang kay Kristo. Suko kay sila kay Jesus. Di man sila makaayo og mga masakiton, di man sila makabuka og kanang mga buta, di man sila makalakaw og mga pungkol. Karon, ang mga tao nangitag kayuhan na sugatan nila si Jesus. Dituo sila sa pulong nga gidala ni Jesus Christ. Nangaayo man sila. Mga membro man nila. Nasuko sila kay Jesus. Kaya ang ilang mga membro digto na maminaw sa atong Ginoong Hesukristo. Mo tuningon si Jesus, kamo mga Pariseo, galingkod mo sa lingkuranan ni Moses, gatudlo mo sa balaod. Pero bisag gamay na lang kakalingking, wagid mo mubuhat sa balaod. Puro ramo, nagpakaron ingnon. Mao na ingon ni Jesus, gawas ang inyong pagkamatarong, mulabaw sa pagkamatarong ni ining mga iskriba, nga mga makaron ingnon, mga Pariseo.
mga hypocrites, di yun mo kasulod sa langit. Kaya ilang pagkamatarong, ila-ila lang binuhat. Ang ilang pagkamatarong, ilaha lang binuhat. Dili iya sa pulong sa Diyos. Gusto kang maluwas? Ayaw pagsundog-sundog sa mga pagkamataro nga iyaras tao. Pero ang pulong sa Diyos gani mo aprobar sa ilang ginasunod kana iya na sa Diyos. Pero ang pulong sa Diyos mo disapprove sa ilang mga balaod, sa ilang mga doktrina, iya na sa tao. Muna nasuko si Lord Jesus tungod sa inyong pag-amping sa mga tradisyon. Wa na gihikling na ninyo ang balaod o pulong sa Diyos. Gihimo na ninyong way pulos. Nabita ko'y uban maabtan sa balay. Ikaw lagi yung manilhig diri. Gabi na pastor. Dili pwede ipagawas ang swerte. Silhiga na para dili kalat. Gisilhig, gibadlong. Hoy! Ay ipagawas ang swerte. Ama o ba di ibalik ang swerte? Tradisyon. Buhat-buhat lang og tao. Ang importante sa atong kinabuhi. Center ta sa balaod sa Diyos. Amen? Ako wajud ko'y giigo, wajud ko'y it is my obligation to tell you Jesus Christ. It is my obligation to tell you what Jesus told. Sa buhi pa siya dinhi sa kalibutan. Mao na'y pinaka-importante sa atong kinabuhi. Wala gyud ta diri nga mga membro sa uban. No. Daily nato na trabaho. Ang gipatrabaho ni Jesus sa ato nga ang mga tao makabig nato padulong kay Hesukristo, dili padulong sa atong pondok. Amen? Praise the Lord. So labuan nato na kay mga buhat lang na og mga buhat og tao. Tanawa si Paul, gusto gud niya maluwas tanan Israel. Pero unsa may iyang naobserbahan? Basahon nato. Mao pwede naobserbahan karon sa lain-laing mga kinabuhi sa tao. Basa Romans 10:1-3. Praise the Lord. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. For they, being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Yan. Gusto nako maluwas tanan mga Israel. Na sila'y kasibot, na sila'y kadasig, pero dili sumala sa pulong sa Diyos sa kahibalo. Nagabutang sila og ilang kaugalingong pagtukod og ilang pagkamatarong. Pero ignorante sila sa pulong sa Diyos. Maayo kay mo sa tulumanon no tao. Pero ang pulong sa Diyos way kahibalo, way kabanggaagan. Ay mali na. Dapat sa Diyos, dapat digto gid magsentro. Kay diha bud ta mo balik niya. Siya po'y muhukom natong tanan. Amen? Praise the Lord. Diri kita sa pulong sa Diyos. Balo ka o di nato dawaton ang kamatuoran. Butang nato, bulupad ni sa laing lugar niya sila'y mutuo. Maluwas gitong itoo. Nya niagi sa ato, wa nato tuuhi. Sayang. Mauna din sa Bible, daghang maluwas gikan sa east, west, south, o asa pa. Kay nga naman, katuhinong mga tagalagyo, mo hinoy nanoo kinasing-kasing. Katuhinong unay sa Jerusalem, wa manoo kay Kristo. Basahon nato kana. Basa, Matthew 8:11. Praise the Lord. And I say unto you, that many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. Yan. Daghan mga bot gikan sa east, sa west nga magalingkod uban ni Abraham, uban ni Isaac ug Jacob didto sa gingharian sa langit.
Kay digto gihatag ang kamatuoran, nagsugod ang kaluwasan, wa man nila dayon dawata. Kay gipalabaw ang unod nun nga kinaiya og dugmas nga binuhat lag tao. Nilupad sa laing lugar, katong nituo hinoon kung asa nilupad ang pulong ang kamatuoran. Mo'y nituo, mo'y nibarog, mo'y nituman. Mo'y makalingkod uban sa gingharian sa Dios kay Abraham. Warning na sa ato. Praise the Lord. Unay kay ta dinhi sa pulong sa Dios. Unya di ta mo lihok dayon, di ta mo aplikar dayon. Nagduha-duha ka pa sa pulong sa Dios. Mao bitaw na maggunit yun mo Bible ninyo, ablihin na dito sa inyong balay, reviewhan ninyo na. Kay dili ba yan ni nakasalalay ani nga temporary lang ato ang kalag permanente na ba yan ni. Dapat manigurado ta, unahon nato ang kaharian sa Dios. Praise the Lord. Manigurado, ayaw gid. Alang-alang nga. Di ba? Yan po ninyo kay kung kabuto ni Jesus mo bisita mig tagom unyang hapon. God's will. Then makambol na ko'y ampuanan digto then maragusan. Ako nang nag-chat na ko nga magkrusada ko diha, mag-healing crusade ko. Diha atas balay kung kisay balay mo welcome. Sa tagom pod mag-service pod me. Ko itipon ninyo. Tanan. Nag-contact na ko katong anak ni Mikabalo, Tatay Loy, mo attend. Si Sarah, si Michael, mga attend sila. O katong balo nga akong naserbisan. O dirimi sa bagong balay. Daughter-in-law ni Sister Annie Kimpan nga taga Canada. Once upon a time, nagsakit ang iyang mga anak, gipa distance prayer, giayo ni Jesus Christ, miraculously. Kumanha mi din ha, God be willing, unyang hapon. Praise the Lord. So kita karon unay ta kanunay pulong sa Dios. Ay na dugay-dugaya. Wata dayon, kinasing-kasing ay napalabya kay kini ba yang opportunity mo rabi nig tubig sa sapa. Nga kanang paglangoy nimo katong tubig nga imong magunitan, pag ana nimo di na nimo na magunitan sama gihapon nga tubig. Labay ra na. Sometimes ganun ang tsansa sa kaligtasan. If you let it go, kay kumpiyansa ka, mag-asa ka pa sa sunod, basi di na maabot sa imong kinabuhi. Dapat karon ang adlaw sa kaluwasan. Praise the Lord. Dili sa sunod na. Unsa pa'y giingon ni Jesus, tanan about ni sa gingharian sa langit, gingharian sa Dios. Basa Matthew 18 verse 3. Praise the Lord. And said, Verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. See, gawas magpakasama mo sa bata, dili mo makasulod sa langit. Bata gani means matinoon, masaligon, dili pilosopo, dili kusog mo reason out. Tanawa dinhi. Ang gingharian sa Dios nahimo ni siyang misteryo, pero dili sa tanan. Pero alang sa dikto padayagan niya, plain ni, klaro. Pero sa mga tao magpaka-bright kanunay, misteryo ni, di sila kasabot. Dili magamit ang kahibalo nga kalibutanon, yutanon, ang mystery sa gingharian. Di ni masabot. Dikto lang ni masabtan sa mga nagapakabata. Basahon nato na. Matthew 13, verse 11. Praise the Lord. He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. Yes. Dili, tungod kay gihatag kaninyo ang misteryo sa gingharian sa langit, apan kanila dili. Kinsa man ang gipasabot ni Jesus dili? Katong mga pilosopo, katong mga may patason, katong gagamit og mga maging alamon nga tag-as nga mga kaalam nga kalibutanon, dili na espirituhanon. Balo ka ang kaalam nga espirituhanon, langit nun. Simple lang. Naara na sa tinuod. Og isulti po niya, unsay dalan sa kalaglagan, unsay dalan sa kamatuo, sa kinabuhi. Ana lang kasimple. Pili ta.
unsay isulti sa pulong sa Dios ato gining dawaton kinasing-kasing. Karon, kung magtinguha magitag gingharian sa Dios nga di na gini matarog. Nya uban ka maghari. Ikaw yano lang kas kalibutan pero digto harionon ka. Asa ka kita ana. Diri sa kalibutan ginatamay ka pero digto halangdon ka sa mata sa Dios. Asa pa ka ana. Diri sa panahon wa ka mailhi pero digto ilado ka sa Dios. Asa ka pa mangita ana. Basahon nato unsay giingon din ha. Hebrews 12:28. Praise the Lord. Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Yes, mudawat ta og gingharian nga di matarog. Hinungdan magbaton kita sa grasya, mga lagad ta sa Dios nga madawat og adunay pagkahadlok nga Dios nun. Dios nun nga kahadlok ang importante natong tanan. Nga naga subay sa pulong sa Dios. Praise the Lord. Asa ihatag ang gingharian sa Dios, asa ihatag ang gingharian sa langit. Last verse. Daniel 7:27. Praise the Lord. And the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey him. Dito ihatag sa mga katawhan nga balaan. Balaan sa labang tas sa langit. Balaan sa Dios. No, kados ang mata mabalaan. Tanawa unsay gibutang sa Bible. Dili lang kay Bible. Holy Bible. Bible means compilation of books. Holy Bible. Gusto ka mahimong balaan? Basa sa Bible. Tumanang nasa Bible. Mahimo kang balaan sa labawng maka nakatasan. Sila rato'y tagaan sa gingharian sa Diyos. Ang mga balaan sa Diyos. Praise the Lord. Nga nangalagad o nagtuman kaniya. Dili kamo magtuman ganimo, wa mo nagtuman ako. Nagtuman ka sa Dios. Ako magtuman pog ko do ako nagtuman ninyo, digto ko nagtuman. So kitang tanan. Digto ta magtuman kay mahimo tang balaan o digto sa balaan niya ihatag niya ang gingharian. Amen. Praise the Lord. So ayaw pag hunahuna layo pa ang gingharian sa Dios. Dool na kaayo. Kay ang kamatayon kalit lang mo abot. Di ka ka-isip mag-resurrect na. Di ka ka-feel. Dali ra kayo. Di lagi ginadugay. Una, ayaw pagkumpiyansa. Ayaw pagtuo kay taning nga dugay pa. Ayaw gyud. Tuo ta kay Jesus nga hapit na gyud, duol na gyud. Para di gyud nato na buhian, kuptan nato na nga malig-on. Amen. Praise the Lord. Magatindog ang tanan.